Natuklasan ni Angelo, madali lang yun sa salita. Dahil pagdating sa gawa, hindi lang naumid ang kanyang dila, nangalog din ang kanyang mga tuhod at pinagpawisan ng malapot dahil sa matinding nerbiyos. Nangyari iyon kinabukasan din, Sabado, mag-aalas 9 ng umaga at kabubukas pa lamang ng pet shop. Pagparada niya sa harap, tila iisang tao na tumingin sa sakyan ang mga helper sa cuties. Bukod sa mag-asawang stay-in sa tindahan, naroon na rin ang tatlong magpipinsang binatilyo at isang dalaga, si Celia. Si Celia ang bali kanang kamay ni Tanya sa tindahan. Nagsisales talk, humahawak sa kaha, gayon din, alalay ito ni Tanya sa pakikidil sa pagsusupply sa kanila ng panindang pets. Tungkulin naman ng magpipinsan ang paglilinis sa mga kulungan ng hayop, sa mga aquarium, sa buong tindahan. Tumutulong din sila sa pagpapakain sa mga pets doon, sa pagbubuhat, at kung ano-ano pa. Sumalubong din kay Angelo ang dagdag na 4 na pares ng mga matang iyon. Mga matang may bahid ng kaswal na kuryosidad. Ang kay Celia ay may lakip na paghanga at marahil sa parte ng mga binatilyo ng pananaghili na madali namang unawain. Abutin ba naman si Angelo ng mahigit 1 oras sa harap ng salamin? Isang bagay na nungkang nangyari. Angelo is not vain. Karaniwan, pagkaahit niya, pagkaligo at pagkabihis, pararaanan lang niya ng suklay ang buhok at lalakad na siya. Hindi tulad ng umagang iyon. Nag-floss siya, pagkasipilyo, matagal na naligo, at paglabas ng banyo, pinakasuri-suri niyang isusuot. Ayaw niyang may lukot yun kahit konti. Bago iyon, pinakintab din niyang mabuti ang pares ng isusuot na leather shoes. Sa harap ng salamin, ineksamin ni Angelo ng husto ang kanyang mukha. Baka may pekas siya o tagihawat na tumubo ng nagdaang magdamag. Pero wala naman. Tulad pa rin ng dati ang kutis niya. Makinis, walang mantsa. Walang pinagbago ang kisig niya na noon ay ginusto niyang ikubli sa lahat ng klaseng babae. Nang paalis na siya, itinanong niya sa ate kung hindi masakit sa ilong ang ginamit niyang kolon. Of course not, ani Gretel. Pigil-pigil ang pagngiti. Regalo ko yan sa'yo nung Pasko, hindi ba? Pipili ba ako ng makaka-turn off sa makakalanghap niyan sa'yo? How do I look? Tanong ni Angelo. Splendid! Hindi idinugtong ng nakatatandang kapatid, daig pa ng bunso ang dadalo sa isang importanteng board meeting sa halip na aakyat ng ligaw. Wish me luck, Ate Gretel. Good luck. Pagpapaunlak ng kapatid. Pagsibad ng kotse, malakas na napatawa si Gretel. Noon lamang kasi nito nasaksihan ang mabusising pag-aabala ng kapatid sa sariling anyo. Talagang ibig niyong mang-impress. In love nga yata ang bunso. Pero pagdating sa pet shop, naasiwa si Angelo. Naisip niya, masyadong wala sa lugar ang bihis niya. Kung nasa boardroom siya ng Palermo Pharmaceuticals, pwede pa. Pero ganitong nasa pet shop lang siya sa dulo ng Metro Manila, sintonado ang suot niya. Ternong abuhing pantalon at blazer na original na Armani. Mapasyaw na bughaw na Gucci shirt na yari sa handmade silk, sapatos na Florsheim, relong genuine na Rolex. Hindi katakatakang pagmasdan siya ngayon ng ganoon katiim ng mga taga-cuties. Ang matandang helper, si Kabadong, ang unang bumati kay Angelo. Magalang iyong na good morning sa kanya. Sumunod sa matandang lalaki ang tuta, yung Labrador. Kinahulan yun si Angelo, pero kumakawag na ang buntot.
Gumanti ng bati si Angelo sa helper bago niya niyuko ang tuta. Nagpapapansin yun, kaya pinagbigyan niya. "And how are you this morning?" sabi niya sa tuta. Tumahol uli ang kinumusta. "Siya ba ang binalikan mo, sir?" tanong ni Kabadong. Ewan ni Angelo kung bakit tila may ibang kahulugan ang pag-uusisa niyon. Bago makasagot ang binata, lumapit ang tindera, si Celia. Itinanong nito kung ano ang kanyang bibilhin. Well, nalilitong tugon ni Angelo. Hindi niya napansin ang pangiting pagkindat ni Kabadong kay Celia. Walang kamalay-malay si Angelo na bago siya dumating doon, naikwento na ng mag-asawa ang tungkol sa kanya. Pwede bang maikaila sa matandang babae ang pagkatulala ni Angelo kagabi pagkakita kay Tanya? "Lumibot ka muna, sir," udyok ni Celia, "para makapamili ka ng bibilhin. Marami kaming klaseng goldfish, lovebirds." Hindi na narinig ni Angelo ang iba pang mga sinabi ng tindera. Sumulyap siya sa likod ng counter. Antimano, dumagundong ang tibok sa kanyang dibdib. Naroon kasi ang kanyang sadya. Nasa mesa iyon, nakaupo, nakatunghay sa kung ano-anong mga papeles. Noon, pinanginigan ng mga tuhod si Angelo. Tunay na walang kasing ganda ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero sa halip na gawin ang sinabing ipakikilala niya ang kanyang sarili sa dalaga, iba ang nangyari. Napabili na lamang siya ng 3 pares na goldfish. Pagkatapos, tumalikod na siya. Ayaw pa sana niya. Ibig niyang pagsawain pa ang mga mata sa pagtitig sa babaeng iyon. Ngunit kailangan siyang umalis. Inabot na siya ng matinding pagkahiya. Umalis siyang hindi man lang naitanong kung ano ang pangalan ng nagpatunay kay Angelo ng isang mahalagang bagay, na ang kanyang puso ay hindi pinamamahayan lang ng tuya at panlalait sa mga babae. Nagising ang binata sa katotohanang marunong din ang puso niyang masilaw at mahalina. Hindi magtatagal, may dagdag pang madidiskubre si Angelo kung gaano kahirap ang pangarapin lang araw at gabi ang puso ng minamahal. "Hindi ko na yata kaya, Ate Gretel," sabi niya sa kanyang kapatid. Hindi umimik si Gretel. Hinintay niya lang ang kasunod na idadaing ng bunsong kapatid. Kahit hindi nakikita ng doktora ang mukha ni Angelo, sa telepono sila nag-uusap. Dama ni Gretel ang paghihirap ng loob ng binata. Sa maraming beses kong pagpunta-punta sa pet shop, simula ni Angelo, overcrowded na nga ang aquarium ko. Hindi napigil ng ate ang pagbulalas niyon. Sa tuwing na kasing papasyal si Angelo sa Cuties, napapabili ang binata ng goldfish. "Pangako, Ate Gretel, bibili ako ng panibagong fish tank. Wala kasi akong maisip na dahilan sa pagpunta sa pet shop." "Why not try the truth?" sabi ni Gretel. "Bago magsiksikan yung mga alaga ko sa aquarium, gawin mo nang matagal mo ng balak. Kaya panay ang pasyal mo sa pet shop. Pakilala ka na sa kanya." "I can't," pag-amin ni Angelo. "Hindi ko ma-imagine na hanggang ngayon," sabi ni Gretel, "inaabot ka pa rin ng hiya. Magdadalawang buwan na yata buhat nang maging suki ka sa pet shop, hindi ba?" Itinuwid ni Angelo ang kapatid. Aniya, 2 months, 2 days, and 17 hours to be exact. Natatawang sabi ni Gretel, "At hindi mo pa alam hanggang ngayon kung ang pangalan niya?"
Probably cutie. She's so cute. Hindi ko maisip kung kanino pwedeng kunin ang ipinangalan nila sa pet shop. She's definitely not cutie, bulalas ni Gretel. Paano ba nalaman, ate? Tanong ni Angelo. Mahabang kwento, Angelo. Basta wag mo siyang tatawaging cutie kung ayaw mong mapahiya. Her name is Tanya Buenasuerte. Ulilang lubos, part-time law student, at siya ang manager ng cuties. Siya rin ang may-ari ng pet shop. Pamana raw yata nang umampon sa kanya. Malapit lang sa kanto ang tirahan ni Tanya. Wala siyang boyfriend at Tanya. Parang nangangarap na usal ni Angelo. What a beautiful name. Pero paano mo yun nalaman, ate? Umupa ka ba ng private investigator? Muntik na, sabi ni Gretel, as a matter of fact. Awang-awa na kasi ako sa'yo. Sa halip na mag-relax ka, tuwing weekend ay hindi. Nauubos yun sa pet shop. Sa kasusubok na makilala iyong mahal mo. Then, kahit may trabaho ka, pumaparoon ka pa rin sa Malanday. Makita mo lang si Tanya. I assure you, ate, sulit ang pagod ko sa konting sulyap lang sa kanya. Ganoon na ngayon kababaw ang ligaya ko. Kahit sabi mo, ini-snub ka lang niya lagi at iniirapan? Tanong ni Gretel. Maligaya ka pa rin yun? Kaya nga sabi ko, ate, parang hindi ko na kaya. I'm happy each time I see her. At the same time, kapag nagkakatinginan kami at iirap siya, nasasaktan ako. Are you saying, simula ni Gretel, na gusto mo nang sumuko kahit ni wala kang ideya kung may chance ka sa kanya? No, mabilis na sagot ni Angelo. Kahit nanghihina ang loob ko, hindi ako susuko. That's the spirit, sabi ni Gretel. Nasaan ka ba ngayon? May suggestion ako kung paano kayo formal na magkakakilala. Paano? Sa kasabikan, hindi na natugon ni Angelo ang pag-uusisa ng ate kung nasaan siyang kasalukuyan. Sabi ni Gretel, kilala mo yung part-time maid ko sa bahay, hindi ba? Taga Esteban Street din siya sa Dalandanan. Marami siyang kilala hanggang sa Malanday. Old-time resident siya roon sa Valenzuela. So, siya ang nagtanong-tanong tungkol sa dalagang taga Cutie's Pet Shop. No wonder, sabi ni Angelo. Ang daming impormasyon agad ang nalaman mo tungkol kay Tanya. Hindi lang yun, Angelo, sabi ni Gretel. May natuntun din siyang isang dating kaibigan na malapit kay Tanya. Through her friend, mapagkikilala niya kayong dalawa. Interesado ka ba? I'll be damned. Mahinang bulalas ni Angelo. Anong sabi mo? Malakas namang tanong ni Gretel, kunot noo. Malinaw niyang narinig ang inusal ng kapatid. Hindi ko na kailangan ng kaibigan ng housemaid mo, ate, para ipakilala ko kay Tanya. I just saw somebody na magagawa yun ngayon, as in right now. Bakit? Tanong ni Gretel. Nasaan ka ba? Narito ako sa malapit sa Cuties, ate. I have to go. Bye. Habang pinipindot ni Angelo ang off button sa hawak na car phone, nakasunod ang mga mata niya sa isang malaking van. May nakasulat sa gilid ng van, Optima Farms. Kaya nga naakit ang pansin ng binata. Nasa kotse niya siya, nakaparada sa sulok ng gasolinahan. Ang gas station na yun ang iniikutan sa kanto ng MacArthur Highway at Malanday ng mga papasok sa looban at patungo sa Obando. Nasa tapat naman yon ang hanay ng mga tindahan na kinabibilangan ng pet shop. Bago kumaliwa ang van, nakita na iyon ni Angelo. Kaya bumilis ang pulso niya. Kinutuban agad siya. Sa pet shop ang destinasyon yon, hindi maaaring sa iba. Alam kasi ni Angelo kung ano ang Optima Farms. Nasa Laguna iyon.
isang malawak na breeding farm ng iba-ibang uring hayop. Ang Optima Farms ang isa sa 3 pinagkukunan ng Palermo Pharmaceuticals ng laboratory animals. At tiyak ng binata, ang Optima Farms din ang supplier ng panindang pets ni Tanya. Paghimpil ng van sa tapat mismo ng pet shop, humanda nang umibis sa kanyang kotse si Angelo. Alam na niya kung sino ang magpapakilala sa kanya sa dalaga. Ngunit bago niya nabuksan ang pinto ng kotse, may kung anong tumawag sa kanyang atensyon. Kung nakatutok ang pansin ng binata sa 2 lalaking lula ng van sa harapan, may hindi siya napuna ang paglapit ng kusino na ngayoy kumakatok sa bintana ng kanyang kotse. Hindi itinuloy ni Angelo ang pagbubukas sa pinto. Sa halip, ibinaba niya ang bintana at sinalubong ng nagtatanong na tingin ang kumatok. Anito sa binata, formal na formal. Isang sagot sa isa kong tanong. Iyon lang ang kailangan ko, mister. Seryoso ka ba sa pangungursunada kay Tanya? Mahalaga sa magiging relasyon ni Angelo at Tanya ang papel ng Optima, ang breeding farm ng laboratory animals na gamit sa research sa Palermo Pharmaceuticals. But first things first, kailangan mo nang magkakilala ng formal ang dalawa. Sino ang kumatok sa kotse ni Angelo at prangka siyang inusisa? Abangan